May mga akala na nag-Muslim ka dahil nag-asawa ka lang daw ng Muslim. Totoo ba? Like, hindi ko maintindihan yung nagpipicture ng nakanikab. Okay. Kasi sabi ko, paano nila malaman kung sino sila doon? Yeah. Ano yung nakita mo sa Islam na pinaka nagustuhan mo at kaya ka nag-Muslim? Yung nag-push na talaga, nag-decide sa'yo mag-shahada. Assalamualaikum, welcome again sa another interview. So alam ko na matagal-tagal tayo wala munang na-interview, pero alhamdulillah ngayon nagbabalik tayo sa ganito. Story ng mga non-Muslim noon, tapos sila ay nag-Muslim nag-revert. Interviewin natin is dating artista na sa TV show, napapanood nyo siguro to. Kilalanin natin inshallah. Assalamualaikum po sister, kumusta po? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po kayo magpakilala. Name nyo at taga-saan po kayo sa Pilipinas. Hello everybody, sa lahat po ng viewers. Assalamualaikum to my brothers and sisters at sa mga non-Muslims po na nanonood. Magandang araw po sa inyo. My name is now Farah, but I will not mention my old name kung okay lang. So I am Farah now, and alhamdulillah I am a Muslim now. Okay. I am living in Cavite na, but originally I grew up in Laguna. Okay. Yeah. So, pwede nyo i-share po ano ba yung dating religion nyo bago kayo nag-Muslim? O anong mga pinanggalingan? Marami ba kayong pinanggalingan na background before kayo nag-Muslim? Yes, actually napakarami po nating napanggalingan na religion, and hindi po ako mag-mention ng any religion para po sa iba. Syempre, hindi naman lahat ng viewers natin Muslims. Alhamdulillah, I was able to makita ko yung right path for me because I know that everyone is looking for peace, and ayun yung yun yung hindi mo mabibili. And alhamdulillah, that's what I have right now. So, marami kasing misconceptions about Islam, and lagi kong sinasabi, ang advice ko lang is just, lalo kung kayo ay balik Islam, just continue on praying. Don't forget, of course, Salah, and mas palawakin niyo yung knowledge, inshallah. So, pwede nyo bilang, ilang bang religion dati na nalipat Ilang kayo? religion? Actually, hindi lumipat eh. Ang religion ko, sa birth certificate ko, isa lang naman. Okay. But my family grew up in this religion, so I have to follow as well. So, hindi ko nabanggitin. And Ibang religion ulit yan? Yes, ibang Okay, religion. so pangalawa na. Like my mom, ito yung religion niya. Yung lola ko and everyone So, at iba-iba. home is iba. And then, meron din akong napasukan na ibang religion kasi basta ang dami. Sobrang dami po So, talaga. mahaba din yung journey nyo pala sa about sa... So, Sobra. kahit pa paano, let's say, religious din, naghanap din kayo na about sa faith. Yes, yes. Okay, so doon na tayo papunta sa tanong na yon na paano yun nahanap ang Islam? Ano naging way? Kasi alam nyo, talaga to, Qadar Allah, tayo sa Muslims, no? Yes. Naniniwala Qadar, tayo in Qadar. Like, for example, ang daming offer sa akin na other countries with a higher salary. Higher salary siya. Pwede ako na mag-apply. Pero ang napuntahan ko is Qatar. And I stayed in Qatar ng 2 years nang hindi pa ako masyadong familiar. Isa ako sa dati before na, sorry sabihin ko to, i-share ko sa inyo to. Islamophobia. Like, hindi naman. Okay. Like, hindi ko maintindihan yung nagpipicture ng nakanikab. Kasi sabi ko, paano nila malaman kung sino sila doon? Okay. But pag sinuot mo yung niqab, the first time, I'm very emotional with the hijab and abaya. Na parang iba pala yung feeling. Like for me, right now, my hijab is my crown. Do you need any tissue now? Or Pero alam niyo yung suot ko siya, iba yung feeling, parang mas secure ka. Yun yung feeling niya. Kasi ang tingin ng iba, balot na balot naman to. Pero for me, nung sinuot ko siya, kasi there are times na before, nung hindi pa ako married, pag naglalakad ako sa park, ayoko nang tinitingnan ako. Yeah. And wearing niqab is my protection for me. Magandang explanation. Yes. So yung ba yung naging way na nagustuhan nyo sa Islam? Paano kayo nag-Muslim? Ang reason, Yeah, Mufti paano? Meng. Oh, Mufti so, Meng. I'm kakawatch always yun ng watching video. Mufti Meng, yes. Kasi lagi siya, since nasa Middle East ako, lagi ang nasa FYP ng TikTok ko is si Mufti Meng, Dalal Asad and Ali Hamuda. And then, umuwi ako ng Pinas, that was 2023 during Ramadan. Nag-download na ako ng Muslim and Quran. That time, application. Then, kasi kakanood ko kay Mufti Meng, meron siyang sinasabi yung mga jinn, di ba? Oh, We believe in that. Yes, yes. Tapos, nasa kotse ako, yung kotse dala ko hanggang ngayon. Oh, may Si jinn? Fifi, no, not in my car. Okay. Nandun siya sa labas, sa side. And sabi ko, magpe-play ako dito kasi yung prayer. Yung Quran. Ang So hindi pa pinray kayo ko, Muslim? Hindi pa ako Nagpe-play? Muslim niyan. Sure. Surah Al-Baqarah. Paano yung alam yun? Pinlay Bakit ko, ayun yung free eh. Okay. That time, ayun yung free dun sa app. Kasi yung ibang suras, pag inano mo, ida-download mo, may bayad. Yeah. So yun yung free.
Tapos after na nawala. Then even my friend na iba yung religion, sobrang takot na takot siya while driving. Sabi ko, i-play mo to, download mo to. Then nung pinlay niya, sabi niya, oo nga Maricoy. Nawala. Yes, nawala. So yun ay one of the reason Yes, din na... one of the reasons. Yeah. Ano yung nakita mo sa Islam na pinaka nagustuhan mo at kaya ka nag-Muslim? Yung nag-push na talaga, nag-decide sa'yo mag-shahada. Baka may share mo sa Nung nagshahada ko, actually, kung nanonood ng live or yung mga followers ko, alam nila to. Nung pumunta po ako sa Fanar, sa Qatar, nakahijab na kasi ako, inabaya. Akala nila, I will take Arabic courses. Sabi ko, hindi po, yayakap po ako ng Islam. And they are very shocked na, ha? Yayakap ka? Akala namin Muslim ka na talaga. Sabi ko, inshallah, maging Muslim ako dahil today. pinapractice mo na matagal na Yes. before mo. So ano yung nakita mo talaga na nag-convince sa'yo, ito na, mag-Muslim na ako? Anong pwede mo i-share? Iba yung respect. Iba yung respect na naka-cover ka. Iba yung, ako for me, ako wala naman ako against dun sa mga iba kasi syempre iba yung nila paniniwala po ninyo. So sa akin kasi, ang kinalakihan ko is ito normal to. Pero kung ang kinalakihan mo is nandun ka sa Muslim community, malalaman mo talaga yung difference na ito talaga. And the way they respect the women, iba. Mararamdaman mo prinsesa ako. Ganon. Iba lang yung respect na, alam mo yung makikilala ka nila, but every time they will call you, even outside, Sister Farah. And everyone is saying salam right now to me. May video akong kaya ng title, Respeto. Yes. Tapos, mashallah, hindi ko akala umabot ng 4 million in 1 month. Mashallah. Sama ko yung wife ko nakanikab. Kasi that time, di ko kakain kami. Yung waiter, hindi siya pumunta sa harap ng asawa ko para iserve. Dito siya sa tabi ko at inabot niya yung pagkain. Kasi kita yan ni Kabi. Yeah, Na yeah. nag-akit muna kasi kakain. So that time, yun. 1 minute video, lumang cellphone, pero mashallah yung Mashallah. napano. So, okay, yung nag-Muslim kayo, nagsyada kayo. Ano naging reaction ng family niyo, friends? Mga pagsubok naman sa inyo? Nung yumakap ako, walang may alam. Pumunta Secret. lang ako ng Fanar. Okay. Pumunta ako ng Fanar, nagshahada ako doon. Alam nyo guys, yung feeling talaga, akala ko yung video lang yun napapanood ko. But every time I'm watching the newly reverts, pag nagshahada sila, very emotional. Yung sa akin, 30 minutes ako umiiyak. 30 minutes na parang, alam mo, finally I'm home. Alhamdulillah. Finally, I'm home. And pagka-uwi ko noon, ang kasama ko is yung colleague ko sa kawork ko. Gumising siya, niyakap ko siya, Muslim na ako. Yun lang, sinabi ko Muslim na ako. And kasi nung umuwi ako ng 2023 dito sa Pinas, that is Ramadan time, as I mentioned earlier, nakabalot na ako, nakahijab na ako and abaya. Ang sabi lang ng family ko, ang init naman ng suot mo, love. Kasi love yung palayaw ko sa family ko. Pero wala silang any negative na sinabi. Like, are you happy now? Are you at peace? Sabi ko, yes. Okay, so doon wala ka naman masyado na pagso. Sa friend. Medyo nabawasan. Yes. Automatic na yun, no? Kasi nung nakita niya akong naka-hijab na ba, sabi niya, ano yung suot mo? Tapos parang sa akin, nandito ka sa Qatar, normal to, na naka-abaya and naka-hijab ang tao. So parang, every time na, nung nagtatry ka na magbalot ka na unti-unti, hindi niya nagugustuhan. So sa akin, lumabas lang yung true colors. Ibig sabihin, hindi ko kawalan. Actually, it's a plus factor for me na ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang nagtanggal ng mga taong Papalitan din naman niya kung ano yung nawala. Alhamdulillah, ang daming dumating, ang daming pumalit. Mashallah. So, kita mo yung namamanghalang ako kung paano binago ng Allah ang isang tao, na paano kayo baguhin. In 1 year lang yata kayo Muslim ngayon, di ba? 1 year pa lang. Pero so, paano kayo, talagang twist yung nangyari sa inyo. Yes. Paano yung ginabayan yung puso ng isang tao na talagang pagtunis niya. Anyway, so bago tayo magtapos, ano yung last advice niyo sa mga taong nanonood sa atin, lalo yung mga hindi Muslim? Encourage yourself sa Islam. Yes, sa mga hindi Muslims, I respect everyone and I believe that everyone is equal, even before na hindi pa po ako Muslima, no? So, alhamdulillah, ang binago kasi sa akin ng Islam is yung patience ko mas mahaba and yung kilos, pananalita, kusa siya Nung yumakap ako, parang dati kasi parang amagaslaw ako, makulit ako, like nakikihalubilo ako kung kani-kanino. But ngayon, alhamdulillah, the reason pala na binabawal yun sa Islam is because it can harm us. I'm always sharing this, na yung mga binawal naman, like for example, with our health in general, binawal ng doktor, nakikinig tayo. Pero nung binawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang hindi kayo naniniwala agad. So, sa akin, before we judge something, we have to always check with
both sides. Hindi yung parang mas marami kasing nagsabi nito, mas maniniwala ka na. At hindi po dapat lahat na porket ginagawa ng isa, gagawin mo na din. So we always have our own decision, and if you think like sa akin wala pong nagyaya sa akin na maging Muslim. So sa akin, like for example, if you embrace Islam, it's better po genuinely, no? Genuinely sa puso natin, hindi po dahil kailangan nyo lang mag-asawa, kailangan lang ng ganito. Pero syempre, ano naman yun, good deeds naman yun na yumakap kayo because of your future husband. Pero mas maganda po na alamin nyo po yung mga rulings about Islam at syempre ang inyo pong rights as a wife. Lagi kong sinishare to sa aking life. Kasi minsan, ano lang sila na okay na to. Kasi ang laging usapin dyan is yung lagi na sinasabi, sunnah. So, alamin nyo rin po kung ano yung mga sunnah na yon para hindi Yes, kayo parang ma-misguide, di ba? Yun lang. And sa mga hindi po Muslims talaga, i-check nyo rin po. Kasi kung babasahin nyo po ang Quran, sa dami kong pinasok na religion, ang natapos ko lang po ang Quran. Yun lang po talaga yung nabasa ko ng buo. Alhamdulillah. So, basahin nyo rin po siya ng mabuti bago po tayo magtapon ng mga kung ano-anong judgments about Islam din. Islam is a perfect religion if you are following the Quran, the Sunnah, and meron kang guidance ng hadiths. Parang hindi 1 year sa Islam yung nakuha mo knowledge, binigay sa'yo ng Allah agad. So, yun ang gusto ko din sabihin sa manonood. Pag may nakita sila, magpasalamatan sila sa Allah na may binago, may ginabayan ng Allah. Yes. Hindi agad i-expect nila sa'yo na maging ustada. Isang Yeah. lahat na ng knowledge sa Islam na makita nila agad sa'yo. Step by step. Imagine na, kung ikukumpara nga kita sa mga, sa mga dati ng Muslim o pinanganak na since Muslim, ay pasaway. Hindi nag-hijab o mga pasaway, di ba? Hindi nagpa-follow sa religion nila. What more, yung katulad mo na, hindi sa pinupuri ka dahil bawal pumuri ng habangan dyan pa. Yes. Pero kunin kayo ng example paano may pag-asa magbago. Yes. So, may mga akala na nag-Muslim ka dahil nag-asawa ka lang daw ng Muslim. Totoo ba? Bilang Muslima. Siyempre po, kung mag-aasawa ka, ay Muslim. Pero bago ko po nakilala yung husband ko ngayon, nagpa-practice na po ako 2023 pa lang. Kaya nga nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi naman ako Muslim nakahijab at abaya ko. Lagi kasi nilang tinatanong, okay lang bang maghijab ang hindi Muslima? Yes. Sabi ko, okay lang po. Basta wag naman tayo magsuot ng mga fitted na damit. Make sure lang. Kasi sa amin, sabi ko nga, crown namin ng hijab. Yeah. So, okay lang, suotin niyo po yan as long as proper po ang paghijab. So, dapat po niyan, takip po ang dibdib talaga or nakamaluwag kayo, takip ang likod. Hindi po nakikita ang ating katawan. Hindi yung half hijab for Allah, legs for Abdullah. Dapat full. At hindi din pwede naka-hijab tapos sa loob ng bar, di ba? Yes. At saka nasa Bible din nila yan, kailangan mag-hijab. Yes. So anyway, inshallah, for more information or mga gusto yung pang malaman about sa sinishare niya, Farah, follow nyo lang po siya sa kanyang TikTok, Facebook page din, at may YouTube din kayo, nag-start pa lang kayo. Starting. Inshallah. So, follow nyo na lang siya sa karagdagang story ng experiences sa journey niya sa pagpasok sa Islam. Pakishare po ito, huwag nyo din kalimutan. At pakitag kung sino din yung gusto nyo next na interviewin natin, kung abot kaya, inshallah. So, ang ganda naman po i-share nyo. Kung may gusto ka pa bang itanong? Baka umabot pa tayo ng 1 hour. So, follow nyo na lang siya. At Next doon, time, marami inshallah. kayong makikitang mga advice niya sa buhay na paano siya nagbago. Inshallah, magpulot natin ng aral. Masalan, syukran po. Masarap. Jazakumullah khairan.